Akala ko, ang basura ng payatas ang siyang dumi sa aking buhay. Ngunit sa ilalim ng mga dambuhalang mansyon sa Quezon City, natuklasan ko ang mas mabahong amoy ng kasakiman. Isang inang kinalimutan ako, isang amang ibinuwis ang buhay para sa akin, at isang hiyas na tanging luha ang naging pambayad. Ako si Dora, ang anak na itinapon, at ito ang aking muling pagsilang mula sa abo ng katotohanan. Wala kang silbi. Ang pagkain na ito ay para sa aming pamilya, hindi para sa mga pulubing kaibigan mo. Nagpapanggap kang maawain, pero ang totoo ay magnanahaw ka rin, gaya ng mga taong kinakasama mo sa labas. Ang mga salitang iyon ni Doña Salvacion ay tila mga talim ng kutsilyong dumaan sa puso ni Dora, kasunod ng isang marahas na tunog ng pagbagsak ng bakal sa semento. Hindi ito basta sigaw. Ito ay isang pampublikong paghatol na umalingaw-ngaw sa buong sulyap ng mga kapitbahay sa payatas. Nakatungo si Dora sa gitna ng kanilang munting bakuran. Ang kanyang mga kamay, na punong-puno ng kalyo mula sa maghapong paghahalongkat ng basura, ay kasalukuyang nanginginig habang hawak ang isang malaking sandok. Kanina lamang, bago sumikat ang araw, ay masaya siyang gumising upang ihanda ang malaking kaldero ng lugaw. Ibinuhos niya rito ang huling sentimo ng kanyang ipon mula sa 3 buwang pagtitipid. Nais niyang sa araw ng fiesta ng Santo Niño, kahit isang beses lang, ay makatikim ng mainit at masustansyang pagkain ang mga batang lansangan na kasama niyang lumaki sa hirap. Ang bango ng luya at sariwang manok na kanina ay nagbibigay ng pag-asa, ay tila naging amoy ng pagkabulok sa ilalim ng mapanuring titig ng kanyang inainahan. Naramdaman ni Dora ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Nang marahas na sipa ay ni Salvacion ang dambuhalang kaldero. Ang mainit na lugaw ay nagkalat sa maruming lupa, humahalo sa alikabok at dumi ng kalsada. Ang puting usok mula sa pagkain ay dahan-dahang napalitan ng pait sa kanyang hininga. Nanigas ang kanyang buong katawan. Pinaluwala ang hapdi ng ilang patak ng mainit na sabaw na tumalsik sa kanyang binti. Isang matinding pighati ang lumamon sa kanyang katuwiran. Narito siya, ang anak na binuwis ang bawat segundo ng kanyang kabataan upang magsilbi. Kasalukuyan namang itinataboy na parang isang basurang wala ng pakinabang. Ma, pakiusap. Pambili ko po yan ng gamot sana ni tatay, pero pinili kong ibahagi sa kanila. Ang maniinginig na pagsusuma mo ni Dora. Ang boses niya ay basag na tila kristal na nahulog sa semento. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Salvacion habang dahan-dahang lumalapit. Hinaplos ng matanda ang mga perlas sa kanyang leeg. Tila ba ang hiyas na yon ay panangga sa baho ng karalitaan sa paligid. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Emil para pagtakpan ang pagnanakaw mo sa pitaka ko. Diyan ka nababagay, Dora. Sa putikan, kasama ng mga pira-pirasong pangarap mong kailanman, ay hindi magiging totoo. Ngunit sa gitna ng kahihiyang ito, ang katahimikan ng umaga ay pinunit ng isang nakabibining dagundong. Hindi ito kulog ng langit, kundi ang hiyaw ng mga dambuhalang makinarya ng demolition team na biglang lumitaw sa bukana ng kalsada. Ang alikabok ay mabilis na bumalot sa paligid, kasabay ng histeryang hiyawan ng mga tao. Dora, tumakbo ka! Huwag kang manatili riyan! Ang pasigaw na bulyaw ni Mang Emil mula sa loob ng kanilang barong-barong. Naramdaman ni Dora ang mabilis na pag-ikot ng paligid. Ang pader na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at semento ay nagsimula ng gumuho sa ilalim ng bigat ng bulldozer. Sa isang iglap, nakita ni Dora ang kanyang ama, ang lalaking nagpulot sa kanya sa baha noon, na marahas na sumugod patungo sa kanya. Isang golden moment ng sakripisyo ang namayani ng gamitin ni Mang Emil ang sariling katawan upang harangin ang bumabagsak na dambuhalang haligi ng kanilang tahanan. Ang tunog ng pagkabali ng kahoy at ang pagbiga ng bakal sa laman ay tila baritmo ng isang hatol na hinding-hindi na mababago. Napasubsob si Dora sa lupa, binalot ng makapal na alikabok. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang nakita niya ay ang nanghihinang anyo ng kanyang ama
Ang dugo ay dahan-dahang dumadaloy mula sa ulo nito patungo sa putikan. Tay, huwag! Pakiusap! Ang hikbi ni Dora habang dahan-dahang iniaangat ang nanginghinig na palad ng matanda. Dahan-dahang kinuha ni Mang Emil ang isang maliit, madumi at punit na bag mula sa kanyang bulsa. Ibinigay niya ito kay Dora nang may pambihirang pagsisisi sa kanyang mga mata. Anak, hanapin mo ang tunay na Montserrat. Ang pabulong na huling-hiling ng matanda bago tuluyan ng lumawlaw ang kanyang kamay at pumanaw sa gitna ng gulo. Sa gitna ng pighati, napansin ni Dora ang isang itim at nagniningning na sasakyan na dahan-dahang umaandar palayo sa kabilang panig ng guho. Isang bintana ang dahan-dahang tumaas, ngunit sapat na ang segundong yon upang makita niya ang mga mata ni Senyora Graciana. Malamig, walang habag, at punong-puno ng lihim. Saan ako pupunta ngayong gabi? Kung ang kaisa-isang tahanan na itinuring kong langit ay tuluyan ng naging libingan ng aking ama? Ito na ba ang halaga ng aking katapatan? Ang mapanood ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin na maging abo, habang ang mga tunay na magnanakaw ay kasalukuyan ng nadiriwang sa kabilang bahagi ng lungsod? Ang kaisa-isang katanungang natitira sa puso ni Dora ay, bakit tila ang bango ng katotohanan ay palaging nilalamon ng baho ng kasakiman? Kasalanan mo kung bakit naging abo ang buhay ng iyong ama? Kung hindi ka sana nagpumilit na magpakabayani sa gitna ng pista, hindi sana siya babalik sa loob ng gumuguhong bahay na yon para lang iligtas ang balat mo. Ang boses ni Doña Salvacion ay tila isang marahas na latigo na paulit-ulit na humahagupit sa pandinig ni Dora sa loob ng masikip at amoy-amag na evacuation center. Nakatayo ang matanda sa harap ni Dora. Nanginginig ang panga sa galit, habang ang mga mata nito ay nanlilisik sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lason, isang sining ng manipulasyon na naglalayong ipamuka kay Dora, na ang bawat hininga niya ay isang malaking pagkakamali na kailanman ay hindi na mapapatawad. Naramdaman ni Dora ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan habang nakatungo sa harap ng isang plastik na balde. Kasalukuyan niyang nilalaban ang mga madiduming damit ni Salvacion, ang mga tanghing gamit na nailigtas ng matanda, habang ang kaisa-isang hiyas ng buhay ni Dora ay kasalukuyan ng nasa loob ng isang malamig na kabaong. Ang bawat piga niya sa basang tela ay tila pagpiga rin sa kanyang sariling puso, dahilan upang manginig ang kanyang mga braso at bumaon ang kanyang mga kuko sa magaspang na tela. Ang amoy ng basang aspalto at ang nakakasakal na usok mula sa malayo ay tila miyamai sa kanyang kalagayan, habang ang buong payatas ay nagluluksa sa kanilang mga nawalang tahanan. Siya naman ay kasalukuyang ginagawang alipin ng taong itinuring niyang pangalawang ina. Mama, pakiusap, huwag na yon. Sugatan pa po ang puso ko. Ang mahinang tugon ni Dora. Ang boses niya ay basag na tila isang kristal na nahulog sa semento. Pilit niyang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ayaw niyang ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ng taong walang ibang hangad, kundi ang makita siyang tuluyan ng mawasak. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Salvacion. Sugatan? At ano ang tawag mo sa nararamdaman ko? Nawalan ako ng asawa dahil sa iyo. Utang na loob mo sa akin ang bawat butil ng kaning kinain mo mula nung pulutin ka namin sa tambakan. At ito ang igaganti mo? Ang pumatay sa taong nagbigay sa iyo ng pangalan? Naramdaman ni Dora ang pagpunit sa kanyang pagkatao sa bawat salitang binitawan ng matanda. Ang internal crumbling ay tuluyan ng lumalamon sa kanyang kalooban. Isang golden moment ng ganap na pighati ang dumaan sa kanyang isipan nang maalala niya ang anyo ni Mang Emil noong sila ay magkasama pang naghahalongkat sa dambuhalang bundok ng basura. Tandang-tanda pa niya ang tamis ng iisang pirasong candy na hinati ng matanda para sa kanya sa gitna ng matinding gutom. Ang pagmamahal na inilaan ni Emil sa kanya ay tila isang banal na kanlungan, na ngayon ay tuluyan nangangatupok ng apoy ng kasakiman. Nang makaalis si Salvacion upang makipagtsismisan sa ibang mga nasa lanta,
Dahan-dahang kinuha ni Dora ang punit na bag na ibinigay ni Emil bago ito pumanaw. Sa loob ng madilim na sulok ng center, dahan-dahan niyang inilabas ang mga pira-pirasong papel. Isang golden moment ng masakit na pagtuklas ang namayani nang mapansin niya ang isang maliit at kupas na sulat na nakasiksik sa loob ng tahi ng bag. Nanginginig ang mga daliri ni Dora habang binabasa ang mga letra sa papel na may bakas ng dugo at uling. Emilio, itago mo ang bata. Huwag mong hahayaang malaman ni Graciana na buhay ang tagapagmana ng Montserrat. Ang lupang ito ay para sa kanya. Nakalakip sa sulat ang isang bahagi ng dokumento na naglalaman ng koordinasyon ng isang malawak na lupain sa Quezon City. Ang lupain kung saan kasalukuyang nakatayo ang kumpanya ng mga Montserrat. Naramdaman ni Dora ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang mist of distrust sa kanyang buong pagkatao ay tuluyan ng napalitan ng isang mapanganib na realidad. Ang pamilyang pilit na sumisira sa payatas ay ang pamilya ring kasalukuyang humahawak sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. "Ne, bakit niyo po ako itinapon?" Ang pabulong na tanong ni Dora sa hangin. Ang bawat hininga niya ay may kasamang paet ng pagsisisi. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Dora habang nakatitig sa huling bilin ng kanyang ama. Biglang narinig niya ang tunog ng isang marangyang sasakyan na huminto sa tapat ng evacuation center. Isang pamilyar na bango ng mamahaling pabango ang dahan-dahang pumasok sa loob ng silid na sinabayan ng tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos na gawa sa dekalidad na balat. Sino ang naghahanap kay Dora sa gitna ng kalsadang ito? At ano ang kinalaman ng selyadong sobre sa kamay ng lalaking kasalukuyang pumasok sa pintuan, tinitignan ng anyo ni Dora ng may mapanghusgang mga mata? Ang gabi sa Laguna ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab. At ang kaisa-isang katotohanang bit-bit ni Dora ay maari ring maging mitsa ng kanyang tuluyang pagkabaon sa limot. Huwag kang titingin ng diretso sa aking mga mata. Ang dumi ng iyong pinagmulan ay sapat na upang malunod ang bawat bakas ng katarungan sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Beatriz Montserrat ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat pantig na lumalabas sa kanyang mga labi ay tila mga tipak ng yelo na dahan-dahang sumasakal sa hininga ni Dora. Nakatayo si Dora sa gitna ng engranding foyer ng mansyon. Bit-bit ang kanyang maliit at punit-punit na bag. Ang bawat hakbang niya sa makinis na marmol ay tila isang malaking kasalanan. Ang bango ng mga mamahaling kandila at bulaklak sa paligid ay tila laso na sumasakal sa payak na amoy ng sampagita na palaging nakadikit sa balat ng dalaga. Naramdaman ni Dora ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasta ng babaeng nasa kanyang harapan. Isang internal crumbling ang dahan-dahang nagaganap sa kanyang kalooban. Narito ang babaeng ayon sa sulat ni Mang Emil ay kanyang tunay na ina. Ngunit sa bawat sulyap nito, tanging pandidiri at kawalan ng pakiramdam ang nakikita ni Dora. Ang miyamain ng sandaling ito ay sadyang nakapanlulumo, habang siya ay nagsisikap na makalapit upang mahanap ang katotohanan. Ang taong dapat ay magsisilbing kanlungan niya ay siya palang unang naglalatag ng pader ng pot. "Opo, senyora, pasensya na po." Ang mahinang tugon ni Dora. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at matinding pangungulila. Dahan-dahan siyang yumuko upang magmano, isang tradisyong itinuro sa kanya ni Mang Emil ng may buong paggalang. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang no sa kamay ni Beatriz, marahas na binawi ng matanda ang kanyang palad. "I said, don't touch me! Your hands smell like the dump site." Ang singhal ni Beatriz habang pinapasadahan ng kanyang mga mata ang madungis na damit ni Dora. "Nakuha ka lang namin dahil kailangan ni Graciana ng isang bagong tagapangalaga sa garden. Huwag mong isiping dahil nakapasok ka rito ay kapantay mo na kami." Naramdaman ni Dora ang pagpunit sa kanyang pagkatao. Isang golden moment ng ganap na pighati ang dumaan sa kanyang isipan nang maalala niya ang mahigpit na yakap ni Mang Emil sa ilalim ng ulan. Ang taong walang kahit anong ginto ang siyang nagbigay sa kanya ng pinakamaringal na pagmamahal.
habang ang pamilyang nagniningning sa diamante ay tila ba mga patay na ang kaluluwa. Sa bawat segundo ng pananahimik niya, Nararamdaman ni Dora ang bigat ng tansong brooch na nakatago sa loob ng kanyang damit. Ang huling alaala ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. nang sumapit ang hapon, iginiya si Dora patungo sa itaas na palapag upang linisin ang mga bintana. Ang bawat yabag ng kanyang tsinelas sa pasilyo ay tila ritmo ng isang hatol na papalapit. Pagdaan niya sa tapat ng library, narinig niya ang mahinang pag-uusap ni Senyora Graciana at ng isang lalaking ang boses ay punong-puno ng kaplastikan. Nakahanda na ba ang mga dokumento, Attorney Celestino? Ang tanong ni Graciana. Ang kanyang tawa ay punong-puno ng malansang katuwaan. Siguraduhin mong wala nang matitirang bakas ng batang yon. Kapag nakuha na natin ang lagda ni Beatrice sa transfer ng shares, ang asyenda ay tuluyan ng magiging atin. Naniga si Dora sa kanyang kinatatayuan. Ang mist of distrust ay tuluyan ng lumapot. Ang pamilyang pumasok sa isang kontrata sa kanya ay ang pamilya ring kasalukuyan nang nagpaplanong ibaon ang bawat huling hininga ng katotohanan. Isang golden moment ng kaba ang namayani ng dahan-dahang sumilip si Dora sa siwang ng pinto. Nakita niya si Attorney Celestino na may hawak na isang itim na folder. Ang folder na naglalaman ng mga orihinal na record mula sa ospital noong 1975. Ang panginginig ng mga daliri ni Dora ay hindi na niya maikubli. Kailangan niyang makuha ang folder na yan. Kahit na ang kabayaran ay ang sarili niyang buhay. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmamanman, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Paglingon niya, bumulad sa kanya ang anyo ni Doña Beatriz na kasalukuyan ng nakatitig sa kanya. Ang mga mata nito ay punong-puno ng paghihinala. Anong ginagawa mo rito? Are you listening to our private conversations? Ang malamig na tanong ni Beatriz habang dahan-dahang lumalapit, sapat na upang maramdaman ni Dora ang nakakahilong bango ng lason sa kanyang hininga. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Dora. Napansin ni Beatriz ang munting kislap ng diamante mula sa brooch na sadyang nakasilip sa bulsa ni Dora. Sa isang mabilis na galaw, hinablot ng matanda ang hiyas. Saan mo nakuha ito? Magnanakaw! Ang pasigaw na bulyaw ni Beatriz na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sino ang unang luluhod sa harap ng katotohanan? Ang anak na nahanap na ang kanyang pinto o ang inang sadyang isinara ang sariling puso dahil sa takot sa dilim? Ang gabi sa Mansyong Montserrat ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab. At ang kaisa-isang katotohanang bitbit ni Dora ay kasalukuyan ng nakasabit sa isang manipis na hibla ng tadhana. Bitawan mo ang akin kamay! Ang dumi ng iyong budi ay kasing baho ng bawat basurang kinakalkal mo sa labas. Huwag mong idahilan ang iyong kahirapan upang pagnakawan ang pamilyang nagbukas ng pinto para sa iyo. Ang bawat salita ni Doña Beatriz ay tila mga pira-pirasong basag na kristal na dumaan sa puso ni Dora. Nakaluhod ang dalaga sa makinis na sahig ng pasilyo. Naninginig ang mga daliri habang mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang uniforme. Kanina lamang, bago sumabog ang galit ng Donya, ay tinitigan ni Dora ang brooch na nakatago sa kanyang bulsa. Ang brooch na balaksanan niyang ibenta ng palihim upang mabili ang kaisa-isang gamot na makakapagpababa sa lagnat ni Doña Beatriz. Ang tapat niyang malasakit ay sadyang binaluktot ng tadhana. Ang kalinga niya ay naging katibayan ng kanyang pagkakasala sa mata ng taong nais niyang iligtas. Naramdaman ni Dora ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang dahan-dahang lumapit si Senyora Graciana. Ang bango ng mamahaling pabango nito ay tila naging amoy ng lason sa kanyang pandinig. Isang matalim na miyamai ang dumanas sa kanyang kalooban. Narito siya, ang anak na binuwis ang sariling dangal upang protektahan ang lihim ni Mang Emil, kasalukuyan namang itinuturing na isang peste sa loob ng mansyong dapat ay sa kanya. Sa bawat segundo ng pananahimik niya, naramdaman ni Dora ang bigat ng tansong brooch na kasalukuyan ng hawak ni Beatriz.
Isang hiyas na may bakas ng dugo ni Emil mula noon gabing gumuho ang kanilang dampa. Tignan mo ang kanyang mga mata, Beatrice. Ganyan ang mga matang sanay sa panlilinlang. Ang gaslighting na bulong ni Graciana, sapat na upang lalong mabulag ang Donya sa katotohanan. Huwag mo hayaang ang iyong awa ang maging dahilan ng ating pagbagsak. Ang babaeng ito ay isang panganib sa ating seguridad. Naramdaman ni Dora ang pagpunit sa kanyang pagkatao nang marinig niya ang tunog ng marahas na pagpihit ng bakal na seradura. Hindi siya pinalaya sa mansyon, ngunit ikinulong siya ni Graciana sa loob ng records room sa basement upang hintayin ang pagdating ni Attorney Celestino. Isang golden moment ng ganap na pighati ang dumaan sa kanyang isipan nang maalala niya ang huling bilin ni Emil. Dora, ang katotohanan ay parang buto ng sampaguita. Kailanman ay hindi ito mabubulok sa ilalim ng lupa. Sa loob ng madilim at maalikabok na records room, nagsimulang kumilos si Dora. Hindi siya umiyak dahil sa takot. Umiyak siya dahil sa galit. Gamit ang munting liwanag mula sa kanyang lumang cellphone, nagsimula siyang maghalungkat sa mga dambuhalang filebox. Ang amoy ng lumang papel at antiseptic ay sumakal sa kanyang hininga. Isang golden moment ng kuryosidad ang namayani ng mahagip ng kanyang mga mata ang isang folder na may tatak na Payatas Demolition Project, Internal Report. 1,975. Nanginginig ang mga daliri ni Dora habang binubuksan ang selyadong papel. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag, nakita niya ang orihinal na kasunduan sa pagitan ni Doña Graciana at ng demolition contractor. Nakasulat sa dokumento na ang sunog at ang marahas na pagbuwag sa komunidad ay sadyang pinaplano upang burahin ang bawat saksi ng isang ilegal na pagpapalit ng mga sanggol sa ospital ng kumpanya. At ang pangalang nakapirma sa huling pahina bilang saksi? Mang Emilio Estrella. Naramdaman ni Dora ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang kaisa-isang lalaking nagmahal sa kanya ay siya palang taong sadyang ginawang bilanggo ng mga Montserrat dahil sa katotohanang bit-bit nito. Ang mist of distrust ay tuluyan ng napawi, napalitan ng isang nagngangalit na apoy ng paniningil. Ngunit sa gitna ng kanyang pagbabasa, narinig ni Dora ang mabibigat na yabag ng mga sapatos sa labas ng pinto. Hindi ito ang hakbang ni Beatriz. Ito ay ang banayad at mapanganib na hakbang ni Attorney Celestino. Narinig niya ang tuyong tunog ng pagpihit ng bakal na susi. Isang tunog na tila nagbibilang ng natitirang sandali ng kanyang buhay. Nahanap po ba ang iyong hinahanap, Soledad? Ang malamig na tinig ni Celestino mula sa bukana ng pinto. Ninigas ang buong pagkatao ni Dora. Hawak niyang folder ng katarungan, ngunit ang pintuan ng impyerno ay kasalukuyan ng nakalahad sa kanyang harapan. Sino ang tunay na nagmamay-ari ng mga anino sa silid na ito? At sapat ba ang boses ng isang anak upang yanigin ang pundasyon ng isang imperyo kung ang bawat boses na dapat ay magtatanggol sa kanya ay sadyang pinatatahimik ng ginto? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Celestino habang dahan-dahan itong lumalapit. Bit-bit ang isang nagniningning na lighter na handa ng sindihan ang huling piraso ng ebidensya. Ang katarungan sa mundong ito ay isang luksuryong hindi nararapat sa isang katulad mong galing sa putikan. Ang bawat pahina ng katotohanang hawak mo ay magiging abo na sa loob lamang ng ilang segundo, gaya ng buhay ng iyong ama na itinapon sa limot. Ang malamig na tinig ni Attorney Celestino ay tila isang hatdaw na dahan-dahang humahati sa katuwiran ni Dora sa loob ng madilim na records room. Nakatayo ang abogado sa harap niya. Ang nagniningning na apoy mula sa kanyang lighter ay tila isang mata ng demonyong nagbabantay sa kailaliman. Naramdaman ni Dora ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang amoy ng lumang papel at ang nakakahilong bango ng lason. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya sa bukana ng pagtatagumpay. Hawak na niya ang dokumentong maglilinis sa pangalan ni Mang Emil. Ngunit ang tadhana
ay sadyang nakikipaglaro sa kanyang pighati. Camera luylay, makikita ang nakapanlulumong kaibahan ng anyo ng dalawa. Sa isang dako ay ang makapangyarihang abogado na suot ang kanyang mamahaling terno, at sa kabilang dako ay si Dora, ang anak ng biktima, nakasalukuyan ng nakasubsob sa sahig. Nanginginig ang mga kamay habang pilit na isinisiksik ang folder sa kanyang dibdib. Ang miya-mainang sandaling ito ay sadyang nakakasakal, habang ang mga Montserrat ay nagdiriwang sa itaas. Ang tunay na tagapagmana ay kasalukuyan ng ginagawang alay sa altar ng kasakiman. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Dora ay tila nagkukwento ng bawat sakripisyong ginawa niya para sa kaisa-isang lalaking naniwala sa kanya. Attorney, pakiusap. Huwag niyo pong gawin ito. Ang maninghinig na pagsusumamo ni Dora. Ang boses niya ay basag na tila kristal na nahulog sa semento. Ipinagkatiwala ko sa inyo ang boses ni tatay. Inisip ko na kayo ang magsisilbing timbangan ng katarungan. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Celestino habang dahan-dahang inilalapit ang apoy sa dulo ng dokumento. Ang timbangan, Soledad, ay palaging bumabagsak sa panig ng ginto at mas malaki ang ibinigay ni Senyora Graciana kaysa sa mga luhang inialay mo sa akin. Nang magsimulang lamunin ng apoy ang unang pahina ng ulat, naramdaman ni Dora ang pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Isang golden moment ng kalinga ang sana ay inaasahan niya. Ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang marahas na pagpasok ni Senyora Graciana sa silid. Nakatayo ang matanda sa bukana ng pinto. Ang kanyang mga diamante sa leeg ay nagminingning na tila mga matang ng ungutya sa karalitaan ni Dora. I told you, she's a pest, Celestino. Ang panguuyam ni Graciana habang dahan-dahang lumalapit. Hinaplos ng matanda ang pising ni Dora, ngunit ang kanyang haplos ay tila malamig na balat ng ahas. Utang na loob mo sa akin ang bawat butil ng kaning kinakain mo rito. Tapos ito ang igaganti mo sa amin? Inimbento mo ang mga dokumentong ito upang sipsipin ang yaman ni Beatriz? You are a professional manipulator, Dora. Gaya ng tatay mong magnanakaw. Hindi magnanakaw ang tatay ko. Ang pasigaw na hiyaw ni Dora. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng kakaibang tatag na nanggagaling sa kailaliman ng kanyang dusa. Ninanakaw niyo ang boses ng katotohanan dahil takot kayong makita ng buong mundo kung gaano kabaho ang inyong konsensya. Isang malakas na sampalang isinagot ni Graciana, dahilan upang muling mapaupo si Dora sa sahig. Ang hiya ay tila isang dambuhalang alon na lumulunod sa dalaga. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkakalugmok, napansin niya ang isang aninong nakatayo sa dulo ng hagdanan. Si Doña Beatriz Montserrat. Nakatayo ang Doña, maputla ang muka, at may hawak na isang piraso ng telang puti. Isang golden moment ng pighati ang dumaan sa kanyang isipan nang makita niya ang anyo ni Dora. May isang bagay sa mga mata ng dalaga, isang uri ng ningning na tila ba nanggagaling sa sarili niyang nakaraan? Inilapit ni Beatriz ang kanyang paningin sa tansong brooch na nahulog mula sa kamay ni Dora kanina. Naramdaman ni Beatriz ang biglang pagigting ng kanyang panga. Ang bango ng sampaguita na palaging dala ni Dora ay tila nagbukas ng isang pinto sa kanyang alaala na matagal lang isinarado ni Graciana. Graciana, ano nangyayari rito? Bakit nag-aapoy ang mga dokumento? Ang mahina at nanginginig na tanong ni Beatriz. Ate, it's nothing. Hinuhuli lang namin ang katulong na ito sa pagnanakaw. Ang mabilis na gaslighting ni Graciana, pilit na humaharang sa paningin ng kanyang ate. Umalis ka na rito, Beatriz. Hindi mo kailangang marumihan ang iyong kamay sa dumi ng basurang ito. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi lumayo si Beatriz. Dahan-dahan siyang lumapit at pinulot ang brooch mula sa sahig. Ang ukit sa kahoy nito ay kamukhang-kamuha ng disenyo sa locket na suot niya gabi-gabi. Ang mist of distrust ay nagsisimula ng mabasag. Tumingin si Beatriz kay Dora at sa gitna ng katahimikan ng basement, narinig nila ang mahinang tunog ng pito o whistle mula sa malayo.
ang tunog na palading iniihip ni Dora kapag siya ay natatakot. Naramdaman ni Dora ang selyo ng pag-asa sa kanyang puso. Senyora Beatriz, tignan niyo po ang bawat tahi ng shawl niyo. Ang bawat buhol niyan ay may nakatagong pangalan. Ang pangalang inilibing nila sa bawat dokumentong sinusunog nila ngayon. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Beatriz habang nakatitig sa nagbabagang mga papel sa kamay ni Celestino. Napansin ni Graciana ang pagbabago sa mukha ng kanyang ate at mabilis na sumenya sa mga gwardiya. "Ialabas na ang basurang yan! Na yun din!" ang pasigaw na utos ni Graciana. Sino ang maliligtas sa katotohanang kasalukuyan ng nilalamon ng apoy? At handa ba ang inang binawalang pighati na labanan ang sarili niyang dugo upang hanapin lamang ang anak na itinapon sa Balels Rock? Ang gabi sa Mansyong Montserrat ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang katarungan ay kasalukuyan nang nakasabit sa isang manipis na hibla ng tadhana. Huwag mong dungisan ang aking pangalan ng iyong mga kasinungalingan, Soledad. Ang bawat butil ng kaning kinakain mo ay galing sa aking bulsa. Ngunit tila nakalimutan mong ang isang ligaw na aso ay hinding-hindi kailanman magiging karapat-dapat sa loob ng palasyo. Ang boses ni Doña Beatriz Montserrat ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat salita niya ay tila malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang uling sa loob ng dibdib ni Dora. Nakatayo ang matanda sa gitna ng basement. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matigas sa ilalim ng malamlam na ilaw. Ang pait ng mga salitang iyon ay mas matindi pa kaysa sa anumang sampal na natanggap ni Dora sa buong buhay niya. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya, ang anak na binuwis ang sariling dangal upang mahanap lamang ang kanyang pinagmulan. Kasalukuyan namang itinatakwil ng kaisa-isang taong nagnanais siyang yakapin. Camera luylay, makikita ang nakapanlulumong kaibahan ng anyo ng dalawa. Narito si Beatriz, suot ang kanyang mamahaling terno na nagniningning sa ginto, at sa harap niya ay si Dora, basang-basa ng pawis, madungis ang suot na uniforme, at hawak ang abo ng mga dokumentong sadyang sinunog ni Attorney Celestino. Ang miya-mainang sandaling ito ay sadyang nakakasakal, habang ang mga dila ng apoy ay dahan-dahang namamatay sa loob ng drum. Naramdaman ni Dora na kasabay niyon na naging abo ang huling ugnayan niya sa katarungan. "Attorney, ibigay mo na sa kanya ang kanyang kabayaran." Ang malamig na utos ni Beatriz bago tumalikod. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Attorney Celestino habang inilalabas ang isang makapal na sobre ng pera. "Ito ang kabayaran sa iyong pananahimik, Dora. Sabi ko naman sa iyo, ang katarungan ay para lamang sa mga taong may katuwiran, at ang katuwiran ay pag-aari ng mga Montserrat. Now get out before I call the police for trespassing and theft." Naramdaman ni Dora ang pang-inginig ng kanyang mga kamay habang itinutulak siya ni Celestino patungo sa pintuan. Ang mist of distrust ay tuluyan ng lumunod sa kanyang katuwiran. Paanong ang lalaking hiningan niya ng saklolo ay siya palang magsisilbing mitsa ng kanyang tuluyang pagkabaon sa limot? Sa bawat segundo ng pananahimik niya, nararamdaman ni Dora ang pagpunit sa kanyang pagkatao. "Dora! Guys, tignan niyo! Ayan na ang taksil na katulong. Pinalalayas na dahil tinangkang pagnakawan ang mga Montserrat." Ang pasigaw na bulyaw ni Aling Perla mula sa labas ng gate. Kasalukuyan nang naka-on ang kamera ng cellphone ng kapitbahay, ang kislap ng lente ay tila mga matang ng ungutya, ipinapakita sa buong barangay ang bawat patak ng luha ni Dora na dumarapo sa maputik na semento. Marahas na hinablot ng dalawang gwardiya ang mga braso ni Dora. Kinaladkad siya palabas ng mansyon, pinaliwala ang kanyang mga hiyaw at ang pighati ng kanyang kaluluwa. Pagdating nila sa dambuhalang bakal na gate, marahas siyang itinulak patungo sa gitna ng kalsada. Ang tunog ng marahas na pagsasara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong Quezon City, na sinabayan ng biglang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Naiwam nakasubsub si Dora sa putik. Ang kanyang uniforme ay puno na ng dumi.
tila ba simbolo ng kanyang nadunghisang pangarap sa harap ng buong mundo. Ang pighati ay naging isang itim na tinta na dahan-dahang lumulunod sa kanyang paningin. Saan ako nagkulang? Bakit ang katapatan ay palaging may katumbas na kaparusahan sa mundong ito? Bakit tila pati ang langit ay nakikipagsabwatan sa aking mga kaaway upang hilingin ang aking tuluyang paglalaho? Isang golden moment ng ganap na pagpapakumbaba ang namayani ng mapansin ni Dora ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa kanyang bulsa habang kinakaladkad siya. Ang maliit na pito o whistle na gawa sa kahoy ni Mang Emil. Dahan-dahan niya itong pinulot at inilapit sa kanyang mga labi. Sa gitna ng dagundong ng kulog, umihip si Dora ng isang mahaba at matalas na tunog. Isang tunog na hindi lamang paghingi ng saklolo, kundi isang panunumpa na hinding-hindi siya susuko hanggat hindi niya nababawi ang lahat. Biglang isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat niya. Hindi ito sasakyan ng mga Montserrat. Bumaba ang bintana at lumitaw ang mukha ni Aling Nati. Ang tahimik na kapitbahay na dati ay tinitignan lamang siya mula sa malayo. Inabot ng matanda ang isang maliit na tablet kay Dora. "Huwag kang umiyak, Dora. May nakuha ang kamera ko kagabi," ang pabulong na sabi ni Aling Nati. "Nakita ko kung paano sunugin ni Celestino ang mga papel mo. At nakita ko rin kung sino ang tunay na nag-abot ng lason kay Doña Beatriz." Nanlamig ang buong pagkatao ni Dora. Ang laban ay hindi pa natatapos. Ito ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab sa ilalim ng ulan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng panonood ni Dora sa video. Isang video na nagpapakita kay Senyora Graciana na kasalukuyang nakikipagpalitan ng mga dokumento sa isang taong hinding-hinding niya inaasahan. Sino ang huling kasabot ni Graciana? At aabot ba ang boses ni Dora sa gabi ng parangal kung ang bawat hakbang niya ay kasalukuyan ng binabantayan ng mga aninong sadyang pinatatahimik ng ginto? Diyan ka nababagay, Soledad. Sa putikan, kasama ng mga dumi na pilit mong ikinukubli sa likod ng iyong maamong mukha. Huwag mong asahan na ang langit ay bababa para iligtas ang isang katulad mong walang utang na loob. Ang malamig na tinig ni Doña Salvacion ay tumago sa pandinig ni Dora, na tila ba isang matalim na piraso ng yelo, kasabay ng marahas na pagbuhos ng ulan sa labas ng gate ng Mansyong Montserrat. Nakaluhod si Dora sa magaspang na semento. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa putik habang pilit na inaabot ang laylayan ng duster ng kanyang ina-inahan. Kanina lamang, bago siya kaladkarin palabas, ay masuyod niyang inihanda ang paboritong kakanin ni Salvacion. Umaasang ang munting haplos ng pagmamahal ay sapat na upang paniwalaan siya nito. Ngunit ang miya-mainang tadhana ay sadyang nakapanlulumo. Ang pagkaing pinagpuyatan niya ay kasalukuyan ng natatapakan ng mga sapatos ng mga taong sadyang pumatay sa kanyang dangal. Naramdaman ni Dora ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng lason na dahan-dahang sumasakal sa kanyang katuwiran. Isang contextual needle ang bumaon sa kanyang puso nang mapansin niya ang nagniningning na screen ng cellphone ni Aling Perla na nakatutok ng malapitan sa kanyang mukha. "Live tayo, guys! Tignan niyo ang dalagang Bile Esrats na nangarap maging senyora!" Ngayon, heto siya. Nakasubsob sa sarili niyang dumi ang malakas na bulong ni Perla sa kanyang mga viewers. Ang bawat kislap ng lente ng kamera ay tila mga tuka ng ibon na tumutusok sa nanginginig na anyo ni Dora. Ipinapakita sa buong mundo ang rurok ng kanyang kahihiyan. Naramdaman ni Dora ang panginginig ng kanyang mga daliri na mahigpit na nakakapit sa pendant na kahoy na ginawa ni Mang Emil. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Sa loob ng 10 taon, inakala niya na ang sipayo ng kahirapan ang pinakamasakit na bahagi ng buhay. Ngunit ang mabatid na ang sarili niyang foster mother ay kasalukuyan ng binabayaran ni Graciana upang tumayo bilang wad na saksi ay isang uri ng pighati na tila sadyang pumuputol sa kanyang kaisa-isang ugnayan sa nakaraan. "Ma, bakit po? Alam niyo pong hindi ako magnanakaw. Alam niyo pong si Tatay Emil ang nagligtas sa atin
Ang nanginginig na pagsusumamo ni Dora, ang boses niya ay basag na tila isang kristal na nahulog sa semento. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Salvacion habang dahan-dahang tumatalikod. Ang utang na loob mo sa akin, Dora, ay hindi mababayaran ng kahit anong katuwiran. Mas mabuti pang mamatay ka na lang sa kalsada kaysa madamay pa kami sa iyong kapangahasan. Naramdaman ni Dora ang pagpunit sa kanyang pagkatao nang marinig ang tunog ng marahas na pagsasara ng dambuhalang bakal na gate. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na seradura ay tila huling hatol sa kanyang pangarap. Naiwang nanginginig si Dora sa gitna ng unos, ang bawat patak ng ulan ay tila mga sampal na nagpapaalala sa kanya na wala na siyang matatakbuhan. Ang bango ng sampaguita na palaging dala niya ay tuluyan ng nilamon ng amoy ng basang aspalto at ng pagkabulok ng budhi ng kanyang pamilya. Isang golden moment ng pambihirang tatag, ang sumibol ng dahan-dahang iyangat ni Dora ang kanyang ulo. Tumingin siya sa tablet na inabot ni Aling Nati sa loob ng sasakyan. Ang video ay dahan-dahang nagplay. Nagpapakita ng isang madilim na silid kung saan si Attorney Celestino ay kasalukuyang nakikipagpalitan ng mga dokumento sa isang lalaking ang mukha ay natatakpan ng anino. Ngunit ang nagniningning na singsing sa daliri nito ay pamilyar sa bawat Montserrat. Nanlamig ang buong pagkatao ni Dora. Ang bitag ay hindi lamang pala tungkol sa yaman. Ito ay tungkol sa isang lihim na maaring pumatay sa kaisa-isang taong nagnanais siyang iligtas, si Doña Beatriz. Ang mist of distrust ay tuluyan ng napalitan ng isang mapanganib na realidad. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng panonood ni Dora sa video. Napansin niya ang isang mabilis na pagngisi ni Graciana sa dulo ng clip, na sinundan ng isang pabulong na salitang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ni Dora. Ang huling hininga ni Beatriz ay magsisilbing unang hininga ng ating bagong kaharian. Sino ang lalaking kasama ni Celestino sa video? At aabot ba ang boses ni Dora sa loob ng mansyon bago pa man tuluyang magdilim ang sikat ng araw para sa kanyang tunay na ina? Ang gabi sa Quezon City ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang katarungan ay kasalukuyan ng nakasabit sa dulo ng isang nanginginig na cellphone camera. Ganito na lang ba ang halaga ng katotohanan? Ang mapaupo sa putikan habang ang bawat taong pinahalagahan mo ay siya pa lang naghahanda ng iyong sariling libing? Bakit tila pati ang langit ay nakikipagsabotan sa aking mga kaaway upang hilingin ang aking tuluyang paglalaho? Ang bawat patak ng ulan ay hindi sapat upang hugasan ang dumi ng kahihiyan na dahan-dahang nanunuot sa aking balat. Ngunit sa gitna ng ginaw, isang kakaibang init ang nagsimulang mag-apoy sa aking dibdib. Isang apoy na hindi nanggagaling sa galit, kundi sa isang matinding pagnanais na mabuhay at manindigan para sa mga taong wala ng boses. Ang malamig na bulong na ito sa isipan ni Dora ay tila nagsilbing kaisa-isang kumot habang nakasandal siya sa loob ng lumang owner-type jeep ni Aling Nati. Naramdaman ni Dora ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan sa kabila ng basang paligid. Isang contextual irony ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya, ang babaeng itinuring naman sa dangal ng mga Montserrat, kasalukuyan namang hinahayaan ng langit na malunod sa sariling pighati, habang ang mga tunay na magnanakaw ay nagpapakasasa sa bango ng mamahaling alak sa loob ng mansyon. Ang amoy ng basang aspalto at ang lansa ng putik ay tila naging amoy ng kamatayan para sa kanyang pagiging maamo. Naramdaman ni Dora ang panginginig ng kanyang mga daliri habang dahan-dahan niyang inaabot ang baso ng mainit na kape na iniaabot ni Aling Nati. Isang golden moment ng ganap na pagpapakumbaba ang namayani ng mapansin ni Dora ang panginginig din ng kamay ng matanda. Isang panginginig ng tapat na pagsisisi. Walang diamante, walang karangyaan. Tanging ang init ng kape at ang amoy ng usok mula sa kalsada ang nagbigay ng banal na kalinga sa dalaga sa gitna ng kanyang pinakamababang punto. Dora, anak, patawarin mo ako kung naging bahagi ako ng iyong kahihiyan. Ang pabulong na sabi ni Aling Nati.
Ang boses nito ay basag na tila isang kristal na nahulog sa semento. Inisip ko lang ang aking live stream, ang aking mga viewers. Hindi ko alam na winawasa ko na pala ang kaisa-isang taong nagbigay sa akin ng pagkain noong wala akong makain. Hindi sumagot si Dora. Isang internal crumbling ang dahan-dahang napapalitan ng isang matalas na determinasyon. Tinitigan niya ang nanging itim na kuko sa kanyang mga daliri, mga kalyo mula sa payatas, na tila nagpapaalala sa kanya na siya ay isang anak ng lupa na hindi basta-basta mapapatumba ng anumang unos. Hindi pa tapos ang laban, Aling Nati. Ang bawat livestream na ginawa niyo ay magsisilbing bitayan ni Graciana sa takdang panahon. Dinala ni Aling Nati si Dora sa isang maliit na garahe sa gilid ng Baelsrats. Ang lugar kung saan nagsimula ang bawat pangarap ni Dora kasama si Mang Emil. Doon, sinalubong siya ng mga dating kasamahan ng kanyang ama sa pagbabasura. Ang mga taong ang turing ni Graciana ay dumi, ay kasalukuyan ng bumabangon upang maging hukbo ng katotohanan. Isang golden moment ng kalinga ang namayani ng isa-isang mag-abot ng tulong ang mga manging isda at manggagawa. Isang balot ng tinapay, isang lumang jacket, at isang impormasyong hinding-hindi mabibili ng bilyon-milyong piso ng mga Montserrat. Dora, nakita namin ang sasakyan ni Graciana sa talyer ni Mang Domeng nung gabing gumuho ang inyong dampa. Ang pabulong na revelasyon ng isa sa mga manggagawa. Sadyang pinalitan ang preno ng bulldozer bago ito tuluyang sumagasa sa inyong bahay. At ang abogado, si Attorney Celestino, madalas siyang nakikipag-inuman sa mga land grabbers na nagnanais ubusin ang payatas. Naramdaman ni Dora ang biglang pagluluwag ng hangin sa kanyang paligid. Ang mist of distrust ay tuluyan ng napawi, napalitan ng isang mapanganib na realidad. Ang pamilyang Montserrat ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang pagkatao, sila rin ang mitsa ng kamatayan ng kaisa-isang lalaking tunay na nagmahal sa kanya. Nang sumapit ang madaling araw, dahan-dahang tumayo si Dora. Pinunasan niya ang uling sa kanyang muka at inayos ang kanyang gulo-gulong buhok. Sa gitna ng katahimikan ng Balelsrak, naramdaman niya ang selyo ng takot sa kanyang puso na mabilis na napapalitan ng isang matalas na kapayapaan. Kinuha niya ang tansong brooch ni Mang Emil at maingat itong ikinabit sa kanyang dibdib. Ang kislap niyon ay tila nagsilbing munting bituin sa gitna ng madilim na gabi. Nagawa na natin ang unang hakbang, Tay, ang pabulong na panata ni Dora sa hangin. Bukas, hihinto ang bawat halahak sa mansyong iyan. Dahil ang asawang itinapon niyo ay magbabalik bilang inyong huling hatol. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa pag-ikot ng digital timer sa cellphone ni Aling Nati. Kasalukuyan na nilang tinatrack ang accounts ni Doña Beatriz at doon nila napansin ang isang pambihirang transaksyon. Isang misteryosong investor ang kasalukuyan ng bumibili sa bawat utang ng mga Montserrat sa bangko. Isang kumpanyang may pamagal na Estrellas Engineering. Sino ang nagtatago sa likod ng kumpanyang ito? At handa ba si Dora na harapin ang katarungan kung ang kabayaran nito ay ang tuluyang pagkalimas ng yaman ng inang kasalukuyan pa ring naniniwala sa lason ni Graciana? Ang gabi sa Quezon City ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab. At ang tunay na unos ay kasalukuyan ng kumakatok sa dambuhalang pinto ng mansyong Montserrat. Huwag mong ubusin ang iyong sarili sa paghahanap ng aninong matagal na nating inilibing, Beatriz. Ang batang iyon ay naging abo na 10 taon na ang nakalilipas. Masyado ka lang sigurong napaod sa pag-aasikaso ng ating pundasyon. Kaya kung ano-ano na ang nakikita mo sa isang hamak na katulong. Ang malamig na tinig ni Senyora Graciana ay tila isang nakalalasong usok na dahan-dahang pumupulupot sa leeg ni Doña Beatriz Montserrat. Nakatayo ang matanda sa gitna ng kanyang silid-tulugan. Isang silid na punong-puno ng mga gintong frame at mamahaling kagamitan. Ngunit pakiramdam niya ay isa itong malamig na kabaong na sadyang idinisenyo para sa kanya. Ang bawat salita ng kanyang hipag ay punong-puno ng gaslighting, isang formal na pagbawi sa bawat munting kislap ng katotohanan.
Nagsisimulang sumibol sa kanyang isipan, naramdaman ni Beatriz ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang dahan-dahan niyang inilabas ang tansong brooch mula sa kanyang bulsa. Ang hiyas na nakuha niya mula kay Dora bago ito tuluyang itinapon sa labas. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang kalooban. Sa tuwing hinahaplos niya ang magaspang na ukit ng kahoy, nararamdaman niya ang isang pambihirang uri ng init. Ang miya-mainang lahat ay sadyang nakakasakal, habang ang buong mundo ay tinitingala siya bilang reyna ng mga Montserrat. Nararamdaman niya ang tindi ng kanyang sariling pagkakaulila sa harap ng sarili niyang dugo. Bakit amoy sampaguita ang hiyas na ito, Graciana? Ang mahinang tanong ni Beatriz. Ang kanyang boses ay nanginginig sa tinde ng pighati. Ang bango nito, gaya ng bango ng silid ng aking munting anghel bago siya tuluyang nawala. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Graciana habang dahan-dahang lumalapit at hinahablot ang tsaa mula sa lamesa upang iabot kay Beatriz. Dahil ang katulong ngayon ay sanay sa kalsada, Beatriz, huwag kang magpaloko sa mga pamilyar na amoy. Inumin mo ang iyong gamot. Kailangan mong maging malakas para sa gala bukas. Isang golden moment ng ganap na pagpapasya ang namayani ng binaliwala ni Beatriz ang gamot na inialay ni Graciana. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo at naglakad patungo sa bintana. Nakita niya ang ulan na dahan-dahang tumitigil at ang sikat ng buwan na tumatama sa madilim na bahagi ng lungsod kung nasaan ang payatas. Ang pait ng pagsisisi ay nagsisimulang gumuhit sa kanyang puso. Paanong ang isang inang nagluksa ng 2 dekada ay nagawang sikmuraing saktan ang isang batang ang tanging dala ay ang tapat na kalinga. Nang sumunod na umaga, lihim na lumabas si Beatriz ng mansyon. Hindi siya nagpasundo sa kanyang driver. Sa halip, sumakay siya sa isang simpleng taxi patungo sa sementeryo ng mga dukha sa gilid ng Bael Srak, ang lugar kung saan inilibing si Mang Emil. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa maputik na kalsada ng sementeryo ay tila ritmo ng isang pusong naghahanap ng katuwiran. Ang bango ng basura at ang lansa ng palikid ay sumakal sa kanyang pandinig. Ngunit hindi siya tumigil. Narating niya ang payak na puntod ni Emil Estrella. Isang pambihirang golden moment ng paghilom ang nangyari nang makita ni Beatriz ang isang sariwang korona ng mga sampagita na nakapatong sa ibabaw ng krus na kahoy. Ang bawat talulot ay nagniningning sa hamog, at ang bango nito ay tila isang oyayi na bumabalot sa buong paligid. Doon, sa gitna ng karalitaan, naramdaman ni Beatriz ang presensya ng kanyang nawawalang anak. Nandito ka rin ba, Dora? Ang pabulong na tanong ni Beatriz sa hangin. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa tinde ng pangungulila. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga bulaklak. At doon niya napansin ang isang maliit na kapirasong papel na nakatupi sa ilalim ng korona. Nanginghinig ang mga daliri ni Beatriz habang binubuksan ang papel. Ang mist of distrust ay tuluyan ng napawi nang mabasa niya ang nakasulat sa sulat kamay ni Mang Emil. Ang tunay na hiyas ay hinding-hindi matutunaw sa apoy ng kasinungalingan. Beatriz, tignan mo ang tahi sa loob ng shawl ni Dora. Doon mo mahanap ang iyong katuwiran. Naramdaman ni Beatriz ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang internal crumbling ay naging isang nagngangalit na apoy ng determinasyon. Ang pamilyang pilit niyang pinoprotektahan ay siya palang mitsa ng kanyang habangbuhay na pagdurusa. Sa bawat segundo ng kanyang pananahimik sa harap ng puntod, nararamdaman niya ang pagputes sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang Montserrat. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa pagtayo ni Beatriz mula sa pagkakaluhod sa putikan. Napansin niya ang isang itim na sasakyang dahan-dahang humihinto sa tapat ng sementeryo, ang sasakyan ni Attorney Celestino. Nakita niya ang abogado na kasalukuyang nakikipag-usap sa isang lalaking may hawak na dambuhalang bulldozer. Nakaturo ang kanilang mga kamay sa mismong bahagi ng sementeryo kung nasaan siya. Burahin ang bawat bakas ni Emil Estrella. Ngayong oras na ito,
Ang marinig ni Beatrice na malamig na utos ni Celestino mula sa kanyang binuksang bintana. Nanlamig ang buong pagkatao ni Beatrice. Ang bitag ay hindi lamang para kay Dora. Ito ay para sa bawat saksi ng kanyang nakaraan. Sino ang maliligtas sa oras na magsalpukan ang ginto ng mga Montserrat at ang katarungang kasalukuyan nang nagsisimulang sumigaw mula sa ilalim ng lupa? Ang gabi sa Quezon City ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang isa-isang katanungang natitira ay, handa ka na bang mamatay upang mahanap lamang ang katotohanang sadyang ninakaw sa'yo? Magkano na ba ang halaga ng konsensya, ma? Sapat na ba ang ilang pirasong ginto upang ibaon sa limot ang bawat gabing naging sandigan natin ang isa't isa sa gitna ng gutom at hirap? Ang malamig na tinig ni Dora ay tila isang marahas na kislap ng kidlat na yumanig sa loob ng isang marangyang hotel room sa Quezon City. Nakatayo siya sa bukana ng pinto, suot ang kanyang maduming jacket mula sa Bales Rats, habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa anyo ni Doña Salvacion. Ang kanyang inainahan ay kasalukuyan ng napapaligiran ng mga mamahaling bag at bagong biling alahas, mga bagay na kailanman ay hindi nila pinang-arap mahawakan noong nasa payatas pa sila. Ang bangunang silid ay tila laso na sumasakal sa hininga ni Dora, isang amoy na nagpapaalala sa kanya na ang katapatan ay may katapat na presyo sa mundong ito. Naramdaman ni Dora ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Isang internal crumbling ang dahan-dahang nagaganap sa kanyang kalooban. Narito siya, ang anak na binuwis ang bawat butil ng pawis para sa pamilyang ito. Kasalukuyan namang pinapanood ang paglustay ng kanyang inainahan sa perang galing sa dugo ng kanyang tunay na ama. Ang miya-mainang sandaling ito ay sadyang nakapanlulumo. Ang bawat yamanting suot ni Salvacion ay tila mga kuko na kumakalmot sa sugatang dangal ni Mang Emil. Dora, paano mo ako nahanap? Ang nanginginig na tanong ni Salvacion. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa tindi ng kaba at hiya. Mabilis ning itinago ang isang makapal na sobre ng pera sa ilalim ng unan. Ngunit huli na ang lahat. Nahanap ko kayo dahil ang katotohanan ay palaging may amoy, ma. At ang amoy ng perang hawak nyo ay amoy ng pagkakanulo. Ang mariing tugon ni Dora habang dahan-dahang lumalapit. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Ang screen ay nagdiningning. Nagpapakita ng video ni Aling Nati kung saan malinaw na makikita si Salvacion na tumatanggap ng suhol mula kay Attorney Celestino. Isang golden moment ng ganap na pighati ang namayani ng lumuhod si Salvacion sa harap ni Dora. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na baka mawala ang lahat ng karangyaang kasalukuyan niyang tinatamasa. Anak, pakiusap. Intindihin mo ako. Pagod na akong maging mahirap. Gusto ko lang maranasan kung paano mabuhay nang hindi naghahalongkat sa basura. Sabi ni Graciana, wala namang mawawala sa iyo dahil patay na si Emil. Wala pong mawawala sa akin? Ang pabulong na hiyaw ni Dora. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa tinde ng put. Nawala sa akin ang tatay ko. Nawala sa akin ang tanging lalaking itinuring akong tao sa kabila ng dumi ko. At ang lahat ng iyon ay itinuring niyo lang na barya? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang pinindot ni Dora ang record button sa kanyang recorder na nakatago sa ilalim ng kanyang jacket. Hinayaan niyang ilabas ni Salvacion ang bawat dumi ng kanilang kasunduan ni Graciana. Ang bawat detalye ng pagpapalit sa mga sanggol, ang pagpapasunog sa dampa, at ang plano kung paano tuluyang itatapon si Doña Beatriz sa asilo. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda ay tila mga butil ng asidong tumutunaw sa pader ng kasinungalingan ng mga Montserrat. Nang makuha na ang sapat na ebidensya, tumalikod si Dora. Ang internal crumbling niya ay tuluyan ng napalitan ng isang matalas at malamig na determinasyon. Huwag na kayong umasang babalik pa ako sa inyo, ma. Ang utang na loob ko ay tapos na sa oras na tinapakan niyo ang mukha ni tatay sa putikan. Harapin niyo ang batas, dahil ang katarungan ay hindi marunong maawa sa mga taong sadyang pumatay sa sarili nilang budi. Naglakad si Dora palabas ng hotel patungo sa sasakyan ni Aling Nati. Doon,
sinalubong siya ng isang pambihirang revelasyon. Inabot ni Nati ang isang tablet na naglalaman ng impormasyon tungkol sa Estrellas Engineering. Dora, nalaman ko na kung sino ang nasa likod ng kumpanyang ito. Hindi ito basta investor. Ito ay isang trust fund na sadyang itinayo ni Mang Emil sa tulong ng isang lihim na kaibigan sa labas ng payatas. Ang lahat ng perang kinikita nyo sa pagbabasura noon ay sadyang ininvest niya para sa iyong kinabukasan. Naramdaman ni Dora ang muling pag-init ng kanyang mga mata. Ang pag-ibig ni Mang Emil ay tila isang dambuhalang angkla na hinding-hindi hahayaang ano rin siya ng anumang bagyo. Ang katarungan ay nareto na sa kanyang palad. Nang sumapit ang hapon, nagtungo si Dora sa isang lihim na silid sa tapat ng Montserrat Grand Hall. Doon, sa tulong ni Aling Nati, nagsimula ang kanyang transformasyon. Wala na ang dumi, wala na ang amoy ng basura. Isinuot niya ang isang puting Filipiniana na gawa sa pinakamahal na tela. Isang damit na sadyang itinago ni Mang Emil sa loob ng selyadong bag. Ang bawat tahi ng tela ay tila nagkukwento ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat yabag ng sapatos ni Dora patungo sa dambuhalang pinto ng hall. Ngunit bago pa man niya ito maitulak, napansin niya ang isang anino sa gilid ng pasilyo, si Attorney Celestino, may hawak na isang dambuhalang sulo at kasalukuyan nang nagbubuhos ng likido sa paligid ng electrical room ng hall. Kung babagsak ako, isasama ko ang bawat Montserrat na narito. Ang narinig ni Dora na pabulong na banta ni Celestino sa kanyang radyo. Nanlamig ang buong pagkatao ni Dora. Ang gabi ng paniningil ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab. Sino ang unang lalamunin ng apoy? Ang katarungang bitbit ng isang inaping anak? O ang kasakiman ng isang abogadong handang sunugin pati ang sarili nitong kaluluwa upang huwag lamang mahuli? Ang gabi sa Quezon City ay ngayon pa lamang tunay na nagsisimula, at ang bawat hininga ni Dora ay tila isang pakikipagpatintero sa kamatayan sa gitna ng nagnangalit na unos ng katotohanan. Ang bawat kislap ng diamante sa iyong leeg, Graciana, ay tila mga matang nagniningning sa kasamaan. Isang paalala na ang bawat yaman mo ay itinayo sa ibabaw ng mga pira-pirasong buhay na sadyang ninakaw mo sa dilim. Ang malamig na bulong na yon sa isipan ni Dora ay tila naging isang banal na panunumpa habang nakatayo siya sa likuran ng dambuhalang pintong nara ng Montserrat Grand Hall. Ang bango ng libu-libong sariwang sampagwita ay humahalimuyak sa paligid. Pilit na nilulunod ang amoy ng lason at panlilinlang na matagal nang nanahan sa loob ng pamilyang ito. Sa loob ng bulwagan, naririnig ang masiglang tugtugin ng orkestra at ang kalansing ng mga mamahaling basong kristal, isang selebrasyon ng tagumpay para sa mga taong ang tanging yaman ay ang kanilang mga kasinungalingan. Naramdaman ni Dora ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang dahan-dahan niyang haplusin ang tela ng kanyang puting Filipiniana. Ang bawat tahi niyon ay tila nagkukwento ng kanyang pagtitiis sa payatas, nang bawat gabing natulog siyang yakap ang sariling pighati. Isang contextual irony ang bumalot sa sandaling iyon. Narito siya, ang babaeng itinapon sa Bales Rats bilang isang mantsa, kasalukuyan namang nagbibihis bilang kaisa-isang liwanag na maglalantad sa dumi ng mga Montserrat. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang itim na folder, at sa kanyang kaliwa, ang maliit na pito o whistle ni Mang Emil, ang kanyang kaisa-isang anting-anting sa gitna ng digmaang ito. Masyado na mahaba ang gabi para sa mga mapagkunwari, Tay. Panuorin niyo po ako. Ang pabulong na panalangin ni Dora sa hangin. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng kakaibang tatag na tila ba bakal na pinanday sa tinde ng apoy. Sa loob ng ballroom, nagniningning si Senyora Graciana sa gitna ng entablado. Nakasuot siya ng kulay ube na terno na puno ng mga bordang diamante. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa tuwa habang tinititigan ang mga panauhin. Nakatayo siya sa tabi ni Doña Beatriz, na kasalukuyan namang mukhang lupaypay at tila isang aninong walang buhay. Sa gabing ito,
Ating ipinagdiriwang ang katatagan ng pamilya Montserrat, ang deklara ni Graciana sa mikroponyo. Ang kanyang boses ay punong-puno ng mapagkunwaring habag. At sa pagbubukas ng ating bagong fund para sa mga mahihirap, muli nating pinatutunayan na ang ginto ay palaging may puso. Kahit na may mga taong nagtangkang dungisan ang ating pangalan, gaya ng katulong na si Soledad, mananatili tayong nakatayo. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw. Ngunit mabilis itong naputol nang marahas na bumukas ang malalaking pinto sa dulo ng hall. Ang nakabibinging katahimikan ay mabilis na kumalat. Tila ba isang malamig na hangin ang pumasok at pumatay sa bawat tawa sa loob ng silid. Pumasok si Dora. Ang kanyang bawat hakbang sa makinis na marmol ay tila ritmo ng isang hatol na hindi na mapipigilan. Ang lahat ng mata ng mga asendero, ng mga senador at ng media ay napako sa kanyang anyo. Naramdaman ni Dora ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na sa wakas ay makahinga ng malaya. Ang ginto niyo, Senyora Graciana, ay hindi sapat upang takpan ang amoy ng inyong budhi. Ang boses ni Dora ay umalingaw-ngaw ng malinaw, matatag, at punong-puno ng otoridad na nagmula sa kailaliman ng Bael Srak. Security! Ialabas ang impostorang yan! Ang histeryang sigaw ni Graciana. Ang kanyang mukha ay biglang nawala ng kulay. How dare you show your face here after what you stole? Wala akong ninakaw, Graciana. Dahil ang lahat ng nakikita niyo rito, ang lupang ito, ang kumpanyang ito, ay pag-aari ng katarungang mataga niyo ng sadyang pinatatahimik. Ang mariing sagot ni Dora habang umaakyat sa entablado, isang golden moment ng katarungan, ang namayani ng ilabas ni Dora ang recorder mula sa kanyang bag. Ikinonekta niya ito sa main sound system ng hall. Ang kaba sa dibdib ni Graciana ay naging isang matinding takot nang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ang boses ni Doña Salvacion. Patawarin mo ako, Dora. Binayaran ako ni Graciana upang palitan ang record sa ospital noong 1995. Sabi niya, mamatay ka na rin naman sa gutom sa payatas. Kaya mas mabuti nang ibigay ang pwesto mo kay Clara. Ang buong ballroom ay napasinghap. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Graciana, na ngayon ay tila ba isang kriminal na nahuli sa akto. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Inilabas ni Dora ang orihinal na birth certificate at ang video mula kay Aling Nati. Tignan niyo ito, Doña Beatriz. Ang pagsusumamo ni Dora habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang ina. Ang tatay ko, si Mang Emil, ay binuwis ang kanyang huling hininga upang protektahan ang lihim na ito. Hindi ako ang mansa sa inyong pamilya. Ako ang inyong kaisa-isang katuwiran. Naramdaman ni Beatriz ang biglang pagluluwag ng pagkakasakal sa kanyang puso. Isang golden moment ng ganap na pagkilala ang namayani ng dahan-dahan niyang haplusin ang mukha ni Dora. Ang bango ng sampagwita na palaging dala ng dalaga ay tila nagsilbing banal na kalinga na nagpagising sa diwa ng Donya. Anak, ang munti kong Soledad, ang pabulong na hikbi ni Beatriz na sinundan ng isang mahigpit na yakap na tila ba naging gamot sa 2 dekada ng pangungulila. Ngunit ang kapayapaan ay mabilis na nilamon ng kaba nang biglang tumunog ang alarm sa buong hall. Isang usok ang nagsimulang pumasok mula sa ventilation duct. Napansin ni Dora na ang mga ilaw ay nagsisimulang mag-flicker. Si Attorney Celestino ay tuluyan na ngang sinindihan ang mitsa sa electrical room. Graciana, tapusin na natin ito! Ang narinig nilang hiyaw ni Celestino mula sa labas. Isang sacrifice dilemma ang dumaan sa isipan ni Dora. Ang mga tao ay nagsisimula ng magkagulo at magtakbuhan patungo sa exit. Ngunit nakita niya si Graciana na pilit na kinukuha ang huling folder ng mga titulo sa ibabaw ng lamesa, binaliwala ang nagbabagang panganib. Iwan niyo na yan! Ang buhay ang mahalaga! Ang sigaw ni Dora
habang pilit na iniaakay ang kanyang ina pababa ng entablado. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pag-akit ng liab sa gilid ng kurtina. Napansin ni Dora na si Doña Salvacion ay kasalukuyan ding nasa loob, nakaluhod sa sahig at humahagulgol dahil naipit ang kanyang paa sa bumagsak na speaker stand. Tumingin si Dora sa apoy, pagkatapos ay kay Salvacion, ang babaeng nagkanulo sa kanya, ngunit nagpalaki rin sa kanya sa gitna ng hirap. Sino ang unang ililigtas ng tunay na Montserrat? Ang katarungang bitbit ng mga dokumento? O ang buhay ng taong naging mitsa ng kanyang kahihiyan? Ang gabi sa Quezon City ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab. At ang kaisa-isang katanungang natitira ay, handa ka na bang patawarin ang nakaraan upang mabuo lamang ang iyong bukas? O hahayaan mo na lang na ang bawat alaala ay maging abo sa gitna ng nagngangalit na unos? Hayaan mo siyang mamatay rito, Dora. Isang basura lang ang babaeng yan na nagbenta sa'yo para sa ginto. Ang pasigaw na bulyaw na iyon ni Senyora Graciana ay tila isang lason na humahalo sa makapal at itim na usok na kasalukuyan nang lumalamon sa Montserrat Grand Hall. Nakatayo ang matanda sa bukana ng pinto. Pilit na hinihila ang kanyang sariling mga alahas na tila ba ang ginto ang magsisilbing salbabida niya sa gitna ng nagngangalit na liyab. Isang internal crumbling ang dumaan sa isipan ni Dora habang nakatitig siya sa anyo ni Doña Salvacion na kasalukuyan ng nakasubsob sa sahig. Ang binti ay naipit sa dambuhalang speaker stand na bumagsak. Naramdaman ni Dora ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng nagbabagang uling na sumasakal sa kanyang mga baga. Ang miya-mainang sandaling ito ay sadyang nakapanlulumo. Ang babaeng itinuring niyang ina, ang taong nagpalaki sa kanya sa gitna ng Baels Rats, ngunit siya ring nagbenta ng kanyang dangal para sa 30 pirasong pilak, ay kasalukuyan ng nagmamakaawa para sa kanyang huling hininga. Ang bango ng sampagwita ay tuluyan ng nalunod sa amoy ng nasusunog na telang pelus at ang nakakahilong amoy ng gasolina na sadyang ibinuhos ni Attorney Celestino. Dora, anak, patawarin mo ako. Huwag mo akong iwan dito. Ang maninginig na hikbi ni Salvacion. Ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa tindi ng takot. Nanigas ang buong pagkatao ni Dora. Ang mist of distrust ay tuluyan ng napalitan ng isang malupit na katotohanan. Isang matalim na contextual needle ang bumaon sa kanyang puso nang maalala niya ang huling sakripisyo ni Mang Emil. Ang tatay niya ay namatay upang protektahan ang buhay ni Dora, habang ang babaeng ito ay handa siyang isakripisyo upang yumaman lamang. Sa bawat segundo ng pananahimik ni Dora, naramdaman niya ang panghinginig ng kanyang mga daliri na mahigpit na nakakapit sa pito ni Mang Emil. Anak! Lumabas ka na! Magsasara na ang kisame! Ang pasigaw na hiyaw ni Doña Beatriz mula sa labas ng nag-aapoy na bulwagan. Naramdaman ni Dora ang biglang pagluluwag ng hangin sa kanyang paligid nang magdesisyon siyang humakbang patungo kay Salvacion. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil alam ni Dora na ang pagiging isang Montserrat ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng dangal na hindi kayang tapatan ng put. Isang golden moment ng ganap na sakripisyo ang namayani ng marahas na buhati ni Dora ang mabigat na bakal upang palayain ang binti ng kanyang ina-inahan. Binaliwala niya ang hapdi ng nagbabagang kahoy na tumama sa kanyang balikat. Tumayo ka ma, lumaban ka, ang pabulong na sabi ni Dora. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng kakaibang tatag na tila bakal na pinanday sa tinde ng apoy. Inakay ni Dora si Salvacion. Palabas ng nagliliyab na gusali, ang bawat hakbang nila sa nagbabagang marmol ay sinabayan ng tunog ng pagkabali ng mga haligi ng mansyon. Nang makarating sila sa pampang ng kalsada, sinalubong sila ng malamig na ulan at ang nakakabulag na liwanag ng mga sirena ng bumbero at pulis. Isang pambihirang golden moment ng ganap na paghilom ang nangyari nang yakapin ni Beatriz ang kanyang anak na si Dora. Ang dalawang pusong pinaghiwalay ng kasinungalingan ay sa wakas ay nagkasundo sa gitna ng mga abo. Nagawa mo, anak. Ligtas na tayo.
Ang hikbi ni Beatrice habang pinupunasan ang uling sa mukha ni Dora, ngunit ang tagumpay ay mabilis na napalitan ng kaba nang makita ni Dora si Senyora Graciana at Attorney Celestino na kasalukuyan ang pinoposasan ng mga pulis sa gilid ng driveway. Ang hiya ay naging isang dambuhalang sementeryo na lalamon sa kanila sa harap ng bawat kamera na kasalukuyan pang nagre-record. Ngunit sa gitna ng pag-aresto, biglang sumigaw si Celestino. Ang kanyang mga mata ay nanglilisik sa galit. Akala niyo ba ay tapos na ang lahat? Nakaprogram ang server. Sa loob ng 5 minuto, ang bawat bank account ng pamilya Montserrat sa labas ng bansa ay malilimas at mapupunta sa mga account na hinding-hindi nyo mahahanap. Ang pang-uuyam ng abogado. Nanlamig ang buong pagkatao ni Beatrice. Ngunit isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dora. Inilabas niya ang maliit na device na ibinigay sa kanya ni Aling Nati kanina. Nakalimutan mo yata, attorney, ang Estrellas Engineering ay hindi lamang bumibili ng utang. Sila rin ang may hawak ng bawat digital lock ng pamilya Montserrat simula pa noong 3 taon na ang nakalilipas. Ang bawat sentimong ninakaw nyo ay kasalukuyan ng ibinabalik sa mga manggagawa ng payatas. Isang internal crumbling ang dumaan sa mukha ni Celestino nang mapagtanto niyang ang katarungan ay mas mabilis pa kaysa sa kanyang sariling mitya. Ngunit sa gitna ng kanilang katuwaan, dahan-dahang lumapit si Salvacion kay Dora. Ang matanda ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng matinding pagsisisi. Dora, may isang bagay ka pang dapat malaman tungkol kay Emil. Ang pabulong na simula ni Salvacion. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Salvacion, habang nakatitig sa nagniningning na pito ni Mang Emil. Hindi aksidente ang pagkamatay niya noong gabing yon sa demolisyon. Sadyang pinalitan ni Graciana ang direksyon ng bulldozer. Dahil alam niyang hawak ni Emil ang orihinal na dokumento ng iyong tunay na ama. Nanigas ang buong pagkatao ni Dora. Ang dangling mystery ay muling bumangon na may dalang matinding panganib. Ang tunay na ama ni Dora? Hindi ba't si Sheikh Al-Farouk ang inasahan nilang mahanap? Sino ang lalaking inilibing ni Graciana sa limot upang makuha lamang ang kumpanya? Ang gabi sa Quezon City ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab at ang katarungan ay kasalukuyan ng nakasabit sa dulo ng isang lihim na hinding-hindi kailanman inakala ng kahit sino. Ang katotohanan ay parang amoy ng basura sa payatas. Gaano mo man ito balutin ng mamahaling pabango at tabunan ng ginto, mananatili itong sisingaw sa takdang panahon upang ilantad ang pagkabulok ng inyong budi. Ang bawat salitang binitawan ni Dora sa gitna ng malamig na ulan ay tila mga latigo na humahagupit sa natitirang kapalaluan ni Senyora Graciana. Nakatayo ang dalaga sa tapat ng kanyang tiyahin habang ang mga operatiba ng pulisya ay kasalukuyan ng hinihila ang matanda patungo sa police mobile. Naramdaman ni Dora ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang muli niyang tignan ang anyo ni Doña Salvacion. Ang kanyang ina-inahan ay nakaluhod sa putikan, nanginginig ang mga kamay habang iniaabot ang isang maliit at duguan na selyadong sobre. Ang huling pamanang kinuha ni Mang Emil mula sa kailaliman ng kanilang dampa, bago ito tuluyang gumuho. Naramdaman ni Dora ang biglang pagsikip ng kanyang dibdib nang buksan niya ang sobre sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw ng ambulansya. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Nalaman niya ang katotohanang mas matimbang pa sa anumang yaman ng mga Montserrat. Hindi lamang pala siya anak ng isang bilyonaryo. Ang kanyang tunay na ama ay si Sultan Al-Farouk, anyumaong hari na binuwis ang kanyang lihim na pangako upang protektahan ang kanyang ina noon sa Bicol. At si Mang Emil? Siya ang tapat na kawal ng sultan na piniling magpanggap na basurero sa loob ng 20 taon upang manatiling ligtas ang munting prinsesa ng desyerto. Tay, bakit hindi niyo sinabi? Ang pabulong na hikbi ni Dora. Ang kanyang boses ay nilalamon ng tunog ng ulan. Isang golden moment ng pighate
Ang namayani ng mapagtanto niyang ang bawat butil ng kanyang isinusubo ni Mang Emil sa kanya ay may kasamang takot para sa kanyang kaligtasan. Ang Mia Mai ng lahat ay sadyang nakakasakal. Ang lalaking itinuring ng mundo na dumi ay siya palang nag-iisang kuta ng tunay na karangalan. Hindi ko na mapapatawad ang sarili ko, Dora. Ang nanginginig na sabi ni Salvacion habang pilit na humahawak sa laylayan ng puting Filipiniana ng dalaga. Inisip ko lang ang pera. Inisip ko lang na baka kapag nalaman ni Graciana ang totoo, ay mamatay tayong lahat. Patawarin mo si Tatay Emil mo dahil hanggang sa huling hininga niya, ikaw lang ang kaisa-isang hiyas na pinrotektahan niya. Naramdaman ni Dora ang pagpunit sa kanyang kaluluwa nang makita ang anyo ni Doña Beatriz na kasalukuyan na lumalapit sa kanila. Ang kanyang tunay na ina ay mukhang isang aninong sa wakas ay nakahanap na ng liwanag. Inabot ni Beatriz ang nanginginig na kamay ni Dora at dahan-dahang hinaplos ang tansong brooch. Ngayon, wala na silang mananakaw sa atin, anak. Ang bawat patak ng dugo ni Emil ay magiging mitya ng pagbangon ng ating pamilya. Sa gitna ng tagumpay, marahas na sumigaw si Senyora Graciana habang pinoposasan. Hindi magtatapos ang pamilyang ito sa kamay ng isang basurero. Akin ang kumpanya. Akin ang lahat. Ang hysteryan hiyaw ng matanda. Ngunit sa isang mabilis na galaw, iniharap ni Attorney Celestino ang kanyang sariling mga kamay na nakaposas na rin. Masyado tayong naging gahaman, Graciana. Ang malamig na sabi ni Celestino. Ang kanyang muka ay punong-puno ng matinding hiya nang makita ang livestream ni Aling Pilar na kasalukuyan ang pinapanood ng buong bansa. Ang katarungang inilibing natin sa payatas ay siya na ngayong humuhukay ng ating sariling libingan. Isang golden moment ng ganap na pagpapakumbaba ang namayani ng dahan-dahang tumalikod si Dora mula sa mga nagkasala. Binuhat niya si Ana, ang kanyang kapatid sa puso, at inilapit sa kanyang ina. Ang mist of distrust sa pagitan nila ni Beatriz ay tuluyan ng natunaw sa ilalim ng ulan. Doon na-realize ni Dora na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa loob ng isang vault, kundi sa init ng mga kamay na handang magsakripisyo para sa katotohanan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa pagtayo ni Dora sa harap ng dambuhalang gate ng Mansyong Montserrat. Tinitigan niya ang nagniningning na pangalan ng pamilya sa pader. Pagkatapos ay muling itinuon ang pansin sa dulo ng kalsada kung saan nakatayo ang mga mangingista at manggagawang tumulong sa kanya. Napansin ni Dora ang isang itim na sasakyang dahan-dahang humihinto sa tapat nila. Isang sasakyang may selyo ng Royal Embassy ng Saudi Arabia. Lumabas ang isang lalaking nakasuot ng maayos na tobe, bitbit ang isang gintong espada na nakalagay sa loob ng isang glass box. Isang pambihirang revelasyon ang muling bumangon. Ang kasunduan ni Sheikh Khaled ay hindi pa tapos. At ang kaisa-isang kondisyon na nakasulat sa huling hiling ng sultan ay muling magpapabago sa kapalaran ni Dora. Handa na ba ang anak ng payatas na iwanan ng putik upang tanggapin ang koronang matagal nang naghihintay sa kanya sa kabilang bahagi ng dagat? O ang katarungan ay sadyang may huling paniningil na hinding-hindi kailanman inakala ng pamilya Montserrat? Ang gabi sa Quezon City ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab at ang bawat hininga ni Dora ay tila isang oyayin ng pag-ibig at katarungan. Ang katarungan ay hindi natatapos sa pagpipiit sa mga nagkasala. Ito ay nagsisimula sa sandaling kailangan mong harapin ang bawat dumi sa iyong sariling budi, habang pilit mong itinatayo ang isang tahanang wala ng amoy ng lason. Ang malamig na bulong na ito sa isipan ni Dora ay tila nagsisilbing banal na kalinga, habang dahan-dahan siyang humahakbang pabalik sa loob ng mansyon ng mga Montserrat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang katulong na laging nakayuko. Siya na ang nag-iisang tagapagmana na ang bawat yabag sa makinis na marmol ay tila ritmo ng isang bagong simula. Sa kanyang tabi, mahigpit na nakahawak si Doña Beatriz sa kanyang braso. Tila ba natatakot ang ina na sa isang kurap lamang ay muling maglaho ang anak na 2 dekada niyang ipinagluksa. Naramdaman ni Dora ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan
nang dumaan sila sa tapat ng dambuhalang painting ni Mang Emil na kasalukuyan ng ipinapagawa ni Beatriz upang ilagay sa sentro ng foyer. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya sa rurok ng karangyaan, suot ang kanyang puting Filipiniana, habang ang lalaking nagbigay sa kanya ng bawat butil ng kanin ay kasalukuyan ng hihimlay sa ilalim ng malamig na lupa. Ang miyamay ng lahat ay sadyang nakakasakal. Ang ginto ng mga Montserrat ay hindi kailanman kayang palitan ng init ng yakap ng isang basurero. Anong balak mo sa asyenda, anak? Ang mahinang tanong ni Beatriz. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pighate at tapat na paghanga. Gusto ko pong buksan ang gate, Nay, ang matatag na sagot ni Dora. Ayoko nang manirahan sa loob ng isang kuta na ang layunin lang ay itago ang ating dumi. Gusto kong gawin itong kanlungan para sa mga batang gaya ko noon. Mga batang itinapon sa basura, ngunit may taglay na ningning sa loob ng kanilang mga puso. Isang golden moment ng ganap na pagpapakumbaba ang namayani ng lapitan ni Dora si Doña Salvacion sa loob ng quarters. Ang kanyang inainahan ay kasalukuyan ng nag-iimpake ng kanyang mga gamit, nakayuko at hindi makatingin ng diretso dahil sa tindi ng hiya. Dahan-dahan kinuha ni Dora ang kamay ni Salvacion at ginawa ang tradisyonal na pagmamano. Isang kilos na nagpatahimik sa bawat bulungan ng mga katulong sa paligid. Ma, pinapatawad ko na kayo. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw kong bitbitin ang bigat ng galit nyo sa aking paglipad. Ang pabulong na sabi ni Dora. Inabot niya ang isang susi sa matanda. Ito ang susi sa maliit na flower farm sa probinsya. Doon kayo tumuloy. Malayo sa ginto, malayo sa lason ni Graciana. Doon niyo po hanapin ang inyong sarili. Naramdaman ni Dora ang biglang pagluluwag ng pagkakasakal sa kanyang dibdib, nang makita ang dahan-dahang pag-iyak ni Salvacion. Isang iyak ng pagsisisi na sa wakas ay nahanap na ang katuwiran. Ang path to redemption ay nagsimula na, hindi sa pamamagitan ng parusa, kundi sa pamamagitan ng pambihirang habag. Sa gitna ng kanilang katahimikan, pumasok si Sheikh Khaled sa loob ng mansyon. Ang kislap ng gintong espada na dala nito ay sumalamin sa mga mata ni Dora. Inilapag ng prinsipe ang espada sa lamesa, sapat na upang marinig ang mahinang tunog ng pagtama ng metal sa kahoy. The Sultan's last wish was not just to find you, Princess Theodora. Ang sabi ni Khaled sa wikang Ingles na punong-puno ng otoridad. It was to ensure that the bridge between the desert and the Payatas will never be broken again. Dahan-dahang binuksan ni Khaled ang lihim na siwang sa hawakan ng espada. Isang golden moment ng kaba ang namayani nang ilabas niya ang isang maliit, luma, at nanging itim na piraso ng kable ng kuryente. Ang kable na naging mitsa ng sunog 10 taon na ang nakalilipas. This is the proof Mang Emil died protecting. Ang pabulong na revelasyon ni Khaled. Nakuha niya ito bago gumuho ang dampa. It has the fingerprints of Attorney Celestino and the mark of the company that supplied the materials. Hindi lang ito aksidente, Dora. This was a mass murder, meant to clear the land for the Montserrat expansion. Nanlamig ang buong pagkatao ni Dora. Ang mist of distrust ay muling umihip. Ngunit sa pagkakataong ito, nalaman niya na ang katarungan ay mas malalim pa sa inakala niya. Ang bawat pader ng mansyong ito ay kasalukuyan ng nagsasalita ng katotohanan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa pagtayo ni Dora sa harap ng dambuhalang pintong bakal. Inilabas niya ang kanyang cellphone. Ang livestream ni Aling Nati ay kasalukuyan pa ring naka-on. Ngunit ang lahat ng viewers ay tahimik na nakikinig. Napansin ni Dora ang isang itim na sasakyang mabilis na humahagibis patungo sa kinaroroonan ni Attorney Celestino na kasalukuyan ng inililipat sa National Penitentiary. Isang malakas na tunog ng pagpreno ang narinig sa malayo, na sinundan ng isang pambihirang uri ng katahimikan. Sino ang huling anino na nagnanais na patahimikin ang abogado bago pa man ito makapagsalita tungkol sa huling kasabwat? At sapat ba ang tatag ng anak ng payatas upang harapin ang huling unos ng katarungan kung ang bawat hakbang niya ay kasalukuyan ng binabantayan ng mga matang nagnanais na muling ibaon ang katotohanan? Ang gabi sa Quezon City
ay ngayon pa lamang tunay na nagiliyab, at ang tunay na hiyaw ng payatas ay handa ng marinig ng buong mundo. Ang bawat pira-pirasong alaala na minsang naging abo sa ilalim ng dampa ay muling nabuo. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa tapat na pag-ibig ng isang amang piniling magmukamuhang basura upang protektahan ang kaisa-isang hiyas ng kanyang buhay. Ang malamig na hanging dala ng madaling araw sa Quezon City ay tila isang banal na haplos habang nakatayo si Dora sa harap ng dambuhalang gate ng National Penitentiary. Kasalukuyan niyang pinapanood ang pagpasok ng police van na kinalalagyan ni na Senyora Graciana at Attorney Celestino. Ang kislap ng mga diamante na dati ay simbolo ng kanilang kapangyarihan ay tuluyan ng napalitan ng malamig na ningning ng mga rehas na bakal. Naramdaman ni Dora ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan habang mahigpit na nakakapit sa kamay ni Sheikh Khaled. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan nang mapagtanto niyang ang bawtap na sumira sa kanyang kabataan ay sa wakas ay tumigil na. It is finished, Theodora. Ang huling pagtatangka ni Celestino na patahimikin ang katotohanan ay tuluyan na nating napigilan. Ang mahinang sabi ni Khalid sa wikang Ingles. Ang kanyang boses ay puno ng tapat na paghanga. Isang golden moment ng katarungan, ang namayani nang ipakita ni Khalid ang huling ulat mula sa NBI. Ang itim na sasakyang humarang sa kanila kanina ay naglalaman ng mga dokumentong sadyang itinatago ni Celestino tungkol sa ugnayan ng mga Montserrat sa mga illegal na land grabbers sa labas ng bansa. Ngunit dahil sa teknolohiya ng Estrellas, ang bawat bitag nila ay naging mitsa ng kanilang sariling pagkabilanggo. Naramdaman ni Dora ang pagpunit sa kanyang puso nang muling maalala si Mang Emil. Nagawa natin, Tay. Ang bawat butil ng basurang hinalungkat natin ay naging mga salitang nagpabagsak sa kanila. Ang pabulong na panalangin ni Dora habang idinidikit ang pito sa kanyang mga labi. Isang golden moment ng ganap na pagpapakumbaba ang namayani nang bumalik si Dora sa payatas pagkalipas ng ilang linggo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang katulong na nakayuko. Nakasuot siya ng isang simpleng Filipiniana na gawa sa telang koton at sa kanyang paligid ay nagniningning ang bagong gusali ng Mang Emil Vocational Sanctuary. Wala nang amoy ng lason. Wala na ang nakakasakal na usok ng basura. Ang tanging amoy na nanunuot sa kanyang pandinig ay ang bango ng mainit na lugaw na kasalukuyan niyang inihahanda para sa mga bata. Ang parehong lugaw na sadyang itinapon ni Salvacion noong araw ng fiesta. Dora, ang galing mo palang magluto, parang si Emil lang din. Ang nakangite sabi ni Aling Nati habang iniaabot ang mga sariwang sampagita. Ang kapitbahay na dati ay turing na linta ay kasalukuyan ng tumatayo bilang Head of Community Relations ng Center. Isang golden moment ng pamilya ang nangyari nang dumating si Doña Beatriz Montserrat. Ang reyna ng mansyon ay kasalukuyan ng nakasuot ng simpleng duster, abala sa pagtulong sa pag-aayos ng mga upuan para sa mga estudyante. Tumingin si Beatriz kay Dora, at sa loob ng ilang segundo, ang 2 dekada ng pighati ay tuluyan ng nahugasan ng tapat na pagsusumamo sa kanilang mga mata. Anak, salamat dahil hindi ka sumuko sa akin. Salamat dahil tinuruan mo akong makakita muli sa gitna ng karangyaan. Ang mahinang sabi ng ina, bago yakapin ang dalaga ng mahigpit. Naramdaman ni Dora ang biglang pagluluwag ng pagkakasakal sa kanyang puso. Ang kaisa-isang bituin na inakala niyang naglaho sa payatas ay kasalukuyan ng nagniningning sa bawat ward ng center. Hindi niya piniling maging prinsesa sa isang malayang disyerto. Pinili niyang maging reyna sa gitna ng kanyang sariling bayan, bitbit ang pangalang Estrella at Montserrat ng may pantay na danggal. Khalid, ready na po ang bawat dokumento para sa huling hiling ng sultan. Ang sabi ni Dora nang lumapit ang prinsipe. Isang slow burn na emosyon ang sumabog sa kanilang pagitan nang dahan-dahang hawakan ni Khalid ang nanginginig na palad ni Dora. The bridge is complete, Theodora. Mula sa Riyadh hanggang sa payatas, wala nang batang itatapon sa dilim. At ako, mananatili ako rito,
hanggang sa araw na handa ka nang muling lumipad kasama ko. Ang cliffhanger ay tuluyan ng napalitan ng isang malawak na abot-tanaw. Habang pinagmamasdan nila ang papalubog na araw sa Iloilo Esplanade, narinig ang tunog ng dahan-dahang pag-ikot ng mga gulong ng wheelchair ni Doña Salvacion sa malayo. Ang matanda ay kasalukuyan ng nakatira sa flower farm, tahimik na nagsisilbi bilang parusa sa kanyang sariling konsensya. Wala na ang galit, wala na ang put, tanging ang kapayapaan na lamang ng isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan. Ang huling sulyap ni Dora ay nakapako sa dambuhalang retrato ni Mang Emil na nakasabit sa sentro ng sanctuary. Ang tatay niya ay nakangiti. Tila ba sinasabing ang bawat sakripisyo ay nagbunga na ng isang bukang liwa-iway na hinding-hindi na muling mauunsyamin ng kahit anong ginto. Tapos na ang gabi, tay. Narito na ang ating bukas. Ang huling pabulong na panata ni Dora bago tuluyang hipan ang pito ni Mang Emil. Hindi bilang hiyaw ng saklolo, kundi bilang awit ng ganap na kalayaan. Ang panahon ay hindi lamang nagbibilang ng mga segundo at minuto. Ito ay isang dahan-dahang paghabi ng mga pira-pirasong alaala hanggang sa ang bawat sugat ay maging isang pilat na hindi na nagdudulot ng sakit, kundi ng karunungan. At sa dulo ng mahabang paglalakbay, ang pinakamatamis na bango ay hindi nanggagaling sa pinakamahal na pabango, kundi sa hanging malayang nalalanghap ng isang pusong wala nang itinatagong pait. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng katotohanan ang mansyon ng mga Montserrat at ang bawat eskinita ng Payatas. Ang sikat ng araw sa hapong ito ay tila may dalang kakaibang haplos, mas malambot, mas mainit, at punong-puno ng pag-asa. Nakatayo si Teodora sa beranda ng Mang Emil Vocational Sanctuary, pinagmamasdan ang dahan-dahang pagbuka ng mga talulot ng sampaguita sa hardin. Wala na ang kupas na duster. Suot niya ngayon ay isang simpleng puting bestida na gawa sa telang inabel, ang kanyang buhok ay malayang hinahangin, at ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi dahil sa mga diamante, kundi sa dangal na muli niyang nabawi mula sa kailaliman ng sipayo. Naramdaman ni Dora ang isang pambihirang katuwaan nang marinig ang tunog ng tawa mula sa loob ng gusali. Nakita niya si Doña Beatriz na kasalukuyang abala sa pagtuturo ng pagbuburda sa isang grupo ng mga kabataang babae na dati naghahalongkat ng basura. Wala na ang mga mamahaling hiya sa leeg ni Beatriz. Ang tanging suot niya ay ang tansong brooch ni Mang Emil na sadyang ibinigay sa kanya ni Dora. Isang golden moment ng ganap na paghilom ang namayani nang magtagpo ang kanilang mga mata. Isang tahimik na pagtango lamang ang ibinigay ni Dora. Isang hudyat na bagaman hindi na maibabalik ang bawat segundong nawala, ang katarungan ay sapat na upang sila ay magkasamang muling huminga.